Hello guys, welcome back to my channel. Sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paghalo ng skim coat. Ituturo ko din sa inyo kung paano magpahid ng skim coat sa pader, lalo na kung ito ay wrap o magaspang. Saka may tuturo din ako sa inyo ng tamang preparasyon bago kayo magpahid ng skim coat para maging matibay ang kapit ng skim coat sa inyong pader. Sundin nyo lang ang mga detalye ng video ito at ang magiging resulta ng inyong trabaho ay kasing kinis ng pader na yan, tulad na nakikita nyo. Kasi guys, dapat ganyan para pag dumating sa punto na kayo ay magliliha, hindi na masyadong mahirap magliha. Sundin nyo lang ang mga detalye at magiging ganyan ang resulta ng inyong trabaho. So tara guys, at simulan na natin. Guys, maghalo na tayo ng skim coat. Kumuha kayo ng galon o kaya timba at lagyan nyo ng tubig, mga 1/4 lang. Basta unahin nyo ang tubig bago kayo maglagay ng skim coat. At saka kailangan din meron kayong barena at katulad yan, spinning wheel. Dahil pag ito ay nahalo na ng barena na yan, isa sa mga dahilan kung bakit magiging matibay ang kapit na yung skim coat. Kailangan yan guys. Guys, sa paghalo naman dire-diretso lang ang gagawin yung paghalo. Hanggat meron kayo nakikita ng buo na skim coat, diretso lang kayo sa paghalo. Sa tingin ko okay na itong hinahalo namin na to. Kailangan lang to na medyo malambot. Tignan nyo maigit sa may daliri ko. Pag nilagay sa daliri, at least hindi siya nahuhulog doon sa daliri. Para kung sakaling ilagay nyo sa inyong paleta, hindi rin siya mahuhulog. Maipapahid nyo siya ng maayos. Ayan guys, tignan nyo. Pwede na to. Pwede na tayo magsimulang magpahid ng ating skim coat. Guys, bago kayo magpahid ng skim coat, kailangan kumuha kayo ng paleta tulad ng nakikita nyo. At pagkatapos padaanan nyo yung inyong wrap na pader ng paleta na yan. Mapapansin nyo guys, may mga mahuhulog dyan na maliliit na bato. Yun kailangan matanggal nyo para kung sakaling maglalagay kayo ng skim coat, hindi magkaroon ng maraming guhit ang inyong pader. Kailangan kasi yun matanggal yan. Saka lahat kailangan madaanan yan. Pagkatapos naman ng ganito, meron pa akong isang ipapakita sa inyo. Yun naman ang pagbabasa ng tubig. Kapag natanggal nyo na lahat yung maliliit na bato nyo yan, kumuha naman kayo ng timba na may tubig at kailangan basain nyo rin ang pader na yan tulad ng inyong nakikita. Para makatulong din yan sa pagkapit na maigi ng skim coat diyan sa inyong pader. Hindi naman kailangan lawang-lawa. Magbasa lang siya ng konti, yung katulad ng nakikita nyo, yung tumutulo lang ba siya ng konti, sapat na yun. Pagkatapos niya, pag nabasa ng lahat dyan, hindi nyo na kailangan pang hintayin na matuyo ng gusto ang pader na yan bago nyo pahiran ng skim coat. Yung bang malagyahin na siya, pwede na siyang pahiran ng tinimpla nating skim coat kanina. Guys, sa pagpahid naman ng skim coat, pwede kayong gumamit ng paleta tulad nung ginamit ko kanina na pangtanggal ng maliliit na bato. Pwede rin kayong gumamit ng rodelang bakal. Pero kung first timer kang magpapahid ng ganito, kung kaya ko na gumamit ka ng paleta. At sa pagpahid, magsisimula ka dun sa baba para yung skim coat mo ay hindi nahuhulog o tumatapon. Minsan kasi nahuhulog ang skim coat, lalo pag di kayo sanay, pag sa taas ka magsisimula. Kaya ang pagpahid, magsisimula sa baba. Tapos bibigyan mo ng pressure. Kayurin mong maigi yung skim coat doon sa pader. Makikita mo naman na may kumakapit na skim coat doon. Ganun lang, hayaan mo lang yun. Huwag ka magpapahid ng makapal. Tapos uulitin mo yung ganitong proseso. Siguro kahit 2 beses na pa vertical, pwede yan. Tapos yung huli, kung kailangan 2 mano rin, pero
pa-horizontal naman para maging pantay ang inyong skim coat. Guys, kung interesado ka sa ganitong klase ng mga video, ay mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel at pakipindot mo na rin ang notification bell upang maging updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Tungkol naman sa pagpapahid ng flat o primer sa ganitong uri ng trabaho, meron akong video na sa iniwan dyan sa comment section. I-click mo na lang yan, kasi hindi basta-basta paglalagay ng primer yan. Meron akong mga itinuro doon na proseso para ang inyong primer na ipapahid dyan ay hindi basta-basta matuklap. Kasi pag hindi naging tama ang preparasyon nyo sa pagpa-primer, ay matutuklap lang yon pag natuyo na. Guys, pasensya na kayo kasi pinapass forward ko na lang itong video na to para makita nyo rin na kung paano nagsimula hanggang sa matapos, para makita nyo rin na magiging resulta nito. Kaya ginagawa ko, pinapass forward ko na lang. Guys, pansinin nyo, nasa horizontal na yung ginagawa ko pagbumasilya. At sa pagbumasilya naman ng ganyan, hanggat maaari kung gaano lang kalapad yung ginagamit yung paleta, ganoon din kalapad yung inyong pagpahid. Saka yung pinakaduktungan niya, di ba may duktungan yan, yung skim coat na pinapahid nyo, papalampasin nyo ng konti doon sa duktungan. Kasi kung di nyo gagawin yan, makikita yan yung duktungan, magiging parang may hams dyan. Kaya kailangan, pag nagpahid kayo ng ganyan na horizontal, yung pinakaduktungan, dadaanan nyo rin yon para maging pantay ang lahat ng parte ng inyong pader na yan. At kung sakali na meron kayong katanungan o concern tungkol sa ating video o tungkol sa topic natin ngayon, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Comment down below lang kayo at yan sasagutin ko. Guys, tungkol naman sa pagbabatak ng skim coat na yan sa inyong pader, tignan nyo rin kasi minsan mga 3 patong lang ng skim coat ay okay na, pero minsan conforme naman sa inyong pader yan minsan hindi pa sapat, kaya pwede nyo pang siyang patungan ng isa pang patong, kasi manipis lang naman ang ginagawa natin. Kaya 3 patong na, tignan nyo kung okay na. Ngayon kung hindi pa, gawin yung 4, basta manipis lang at huwag nyo siyang popersahin. At saka linawin ko lang guys, yung kasing salitang pagbabatak, isang term yon ng mga pintor na ang ibig sabihin ay yung buong wall nyo o yung isang span ng wall nyo ay lalagyan nyo ng masilya, ng skim coat na yan. Kasi kung halimbawa may mga butas lang na malalalim o parte-parte lang ng inyong pader ang inyong lalagyan, ang tawag doon ay mamasilyahan. Pero kung lalagyan ng buo ang inyong pader, ang tawag doon ay babatakan. Yun ang ginagamit na term ng mga pintor. Linawin ko lang kasi baka kasi iba yung maisip nyo Guys, disclaimer ang lahat ng mga sinishare ko sa inyong kaalaman tulad ng sinare ko ngayon sa ating video, yun po ay base sa aking sariling karanasan. Yun po ay mga natutunan ko sa pagtatrabaho. Siya nga pala, ganoon na rin sa
mga subscriber ko. Gusto ko magpasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagtangkilik at patuloy na panonood sa aking channel. Sa inyo po lahat, maraming salamat po sa inyong lahat. So guys, balik tayo dito sa ating topic. Itong ginagawa kong ito ay bali pangatlong patong na to. Pero sa tatlong patong na ginawa ko ay napansin ko na sapat na. Kaya ito na yung pinaka huling patong na. Kasi maganda naman ang pagkakagawa ng wrap na pader. Kaya yung tatlong patong ng skim coat ay naging sapat na. So ayan guys, natapos na yung pagbabatak natin ng skim coat dyan sa wrap na pader na yan. Pansinin nyo guys, pantay ang pagkakapahid niya at wala kang masyadong makikitang mga resalte o mga daan ng paleta. Huwag kang mag-aalala kung sakali na first time ka lang o hindi ka pa masyadong sanay sa pagbatak ng skim coat na to, sundin mo lang yung mga sinabi ko kanina at sigurado naman ako na magiging ganyan din kapulido ang magiging resulta ng inyong trabaho. Ngayon, kung nagustuhan mo naman ang video ito, baka naman po pwedeng bigyan mo ko ng isang malupit na like at pakishare mo na rin. Muli, kung interesado ka sa mga ganitong klase ng video, mukhain ko na mag-subscribe ka sa aking channel at pakipindot mo rin ng notification bell upang maging updated ka sa mga darating ko pang mga video. At muli, kung meron kayong concern o tanong tungkol sa ating topic, just comment down below at yan sasagutin ko. Muli, sa nanood ng aking video, maraming salamat sa iyo. Mabuhay kayong lahat. See you guys!